Meron tayong gagawin ngayon. Kukuha tayo ng ipapakain natin sa ating alagang rabbit, kasi sakto yung nasa harap nating bukid ay nagpaani na ng kanyang palay. So alam na this pag ganun mga kabakyard. So kukuha tayo ng ipapakain nating dayami. Konti lang muna mga kabakyard. Ayan, konti lang. Ipapractice lang natin silang pakainin ng dayami. And let's go! Ayan, so nakakuha na tayo ng lalagyan sa ako ng pagkain ng aso, pero ito ay pinaglagyan lang ng feeds ng yung binili nating per kilo na duck layer. Ayan, so dito mga kabakyard, medyo natatakpan lang siya ng mga damo, pero pakita ko sa inyo yung pagkukuhanan natin. Ito, ayan o. Ayun o, konti lang kukunin natin dito mga kabakyard, gawa ng fresh pa kasi itong mga to. Ayan, kapag na-stock aamagin to mga kabakyard. Konti lang, ito siguro isang ganito lang, pero pag kumukuha kasi tayo ng ganito ilang sako, 5 sako ganun. Pero since nandito lang naman sa harap natin, isa muna. Ayan, so hindi tayo makakuha ng madami, gawa ng fresh pa to. Dapat at least 2 days mga ganon para nainitan. Ayan, ma-dry siya. Kasi pag hindi siya na-dry, yun nga aamagin mga kabakyard. Tapos eto, nagbabadya yung ulan mga kabakyard, kaya kukuha na tayo. Ayan, kunin lang natin yung tripod para ma-video natin yung pagkuha. Let's go! Few moments later. Ayan, so eto na siya mga kabakyard. Hindi na natin siya pinuno, gaanong pinuno, kasi tignan nyo yung bukid, medyo basa siya. So yung mga kinuha lang natin is yung mga nasa ibabaw. Ayan, matutuyo lang din naman yan once na gumanda na yung panahon mga kabakyard. Ayan o, ayun sa banda ron, kita nyo yun, umuulan na doon. So tayo punta na tayo dun sa ating rabbitan, magpapakain na tayo. Ayan, medyo hiningal tayo kasi dun tayo sa malayo nakapunta, gawa ng konti lang yung mga nandito. Meron, ayan, mga nandyan sa ibabaw kaso basa, putik. Ayan, so ayaw naman natin na ibigay yung mga ganong pagkain sa ating alaga. Ayan, may mga napier dito. Ayan, meron ding kangkong. Ayan, daon ng saging, so pwede yung pakain. And meron ding paragrass doon. So sa kapitbahay natin to mga kabakyard, and pwede naman tayo manghingi, pero may tanim naman tayo doon sa atin. Ayan, so ito po yung bahay namin, hindi pa tapos mga kabakyard. Ayan, so punta na natin, ipakain na natin sa ating mga alagang rabbit. Let's go. One eternity later. Ayan, so nagbigay na tayo. Tinanggal lang natin yung dating nandito mga kabakyard, gawa ng masyado ng yun, matagal. So tapos may halo-halo siyang ipa kasi. Ayan, kaya siguro ayaw nila mga kabakyard. Pero tingnan nyo, ayun yung isa, nakain nyo. Ito din. So actually kabibigay lang din natin sa kanila ng Madre de Agua. Ayan, sawang-sawa na sila siguro sa Madre de Agua mga kabakyard. Kaya ayan o, yung ating back, gustong gusto niya mga kabakyard. Ayan, so ang galing. Ayan, hopefully malaking tipid sa atin to mga kabakyard. Source of fiber nila to mga kabakyard. So sa mga nagtatanong kung safe ba ito, safe na safe ito mga kabakyard na ipakain natin sa ating mga alaga.
May mga nagsasabi kasi na hindi safe. Kasi may mga nagtatanong kung ini-sprayan daw ba yung palay. Yes, ini-sprayan po yun, pero sa mga murang edad na palay pa lang po yun. Sa mga murang edad na para sa prevention ng mga pest. Ayan. So, meron naman yung mga nag-i-spray ng ganito, ayan, ng mga dayami, lalo na pag infested na po, at maiwasan or maiwasan yung paglala nung palay na aanihin, ini-sprayan na po nila. So meron pong ganun, pero konti lang, minimal. Ayan, kung gusto nyo, itanong nyo na lang sa may-ari pag kukuha kayo ng ganito mga ka-backyard. Ayan, konti lang naman ng mga ganun scenario. Kung gusto nyo, syempre huwag na kayong kumuha. Yan, kung gusto nyo talagang safe, ayan, safe na safe at nagdadalawang isip kayo, maamoy nyo naman yun mga ka-backyard eh. Pag kumuha kayo, medyo may amoy siyang chemical. Ayan, so yun, so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga ka-backyard. Happy breeding mga ka-bunny backyard.